pera para sa operasyon ng tatay mo. Ibinili ko ng sasakyan si Althea. Mas kailangan niya yon. Ang halakhak ni Paxtor ay tila punyal na bumaon sa dibdib ni Aurelia. Habang ang kabit ay nakasuot ng diamanteng galing sa dugot pawis niya, si Aurelia ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin niya ang lahat. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Buhay pa ba ang tatay mo? Sayang lang ang ibabayad sa ospital, mamatay din naman ang matanda. Ang tinig ni Doña Priscilla ay umalingaw-ngaw mula sa teleponong naka-speaker sa ibabaw ng mesa. Bawat salita ay tila isang malat na kampanang nagbabadya ng kamatayan. Sa loob ng tahimik na silid, sa kabilang dako ng kwarto, ang mga kamay ni Aurelia ay nanigas sa hawakan ng mainit na plansa. Kasalukuyan niyang pinapatag ang bawat lukot sa mamahaling tuksido ni Paxtor, ang asawang 10 taon na niyang pinagsisilbihan ng walang reklamo. Ang pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo, pumapatak sa laylayan ng kanyang lumang duster na ilang ulit ng tinahian dahil sa sobrang kalumaan. Hindi pa siya kumakain ng tanghalian upang makatipid, ngunit ang kanyang gutom ay agad na napalitan ng isang malamig na pangangalikig sa loob ng kanyang mga bituka. Narinig niya ang tawa ni Paxtor. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay tila kiss-kiss ng kalawang sa kanyang pandinig. "Hayaan mo na siya, ma," sagot ni Paxtor sa kanyang ina. Mas kailangan ni Althea ang sasakyan para sa bago niyang kondo. Nailipat ko na ang pondo mula sa savings account ni Aurelia kaninang umaga. "Don't worry, hindi naman mapapansin ng asawa ko yon. Masyado siyang abala sa pagbibilang ng sentimo ng ibang tao para mapansin ang sarili niyang pera." Dahan-dahang nawala ang lakas sa mga daliri ni Aurelia. Ang mabigat na plansa ay bumitaw mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang mapurol na tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy na nagpayanig sa buong kabahayan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Ginagawa ang bawat paghinga na isang masakit na pakikibaka. Tinitigan niya ang taksido ni Paxtor na naiwan sa ibabaw ng kabayo. Ang puting tela ay unti-unting naging kulay kape. Pagkatapos ay naging itim habang ang init ng nakadagan na bakal ay sinusunog ang hibla nito. Ang amoy ng sunog na tela ay sumama sa hangin, isang masangsang na paalala ng kanyang nasunog na dangal at pag-asa. Ngunit sa halip na iligtas ang damit, nanatili lamang siyang nakatayo. Pinagmamasdan ng usok na marang pumapaitaas. Ang bawat patak ng luha ay bumagsak sa mainit na ibabaw ng plansa sa sahig, agad na naglalaho na parang mga pangarap na tinupok ng katotohanan. Ang mga alaala ng 10 taong sakripisyo ay nagmartsa sa kanyang isipan. Ang mga gabi ng pagpupuyat sa mga account ng kliyente habang si Paxtor ay natutulog, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Priscilla sa harap ng kanilang mga kaibigan, at ang paglunok sa sariling pride dahil sa utang na loob sa pamilyang nagligtas sa kanyang ama noong panahon ng pagkabagsak nito. Ngunit ang pera para sa operasyon ng kanyang ama, ang tanging pag-asa nito para mabuhay, ay ginamit lamang para sa karangyaan ng isang kabit. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang lamig ang bumalot sa puso ni Aurelia. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay huminto. Inabot niya ang plug ng plansa at dahan-dahang hinila ito mula sa saksakan. Tinatapos ang pagdaloy ng init sa gitna ng katahimikan. Walang emosyon niyang tiningnan ang sunog na tuksido, ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang asawa na ngayon ay mayroon ng malaking butas sa dibdib. Eksaktong sa sandaling iyon, ang kanyang sariling telepono ay nag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang mahabang tunog na tila isang babala. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ng ospital ang lumarawan doon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang madilim na eskinita. "Hello, Mrs. Santillan?" Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali.
Hindi pa po kami nakakatanggap ng kumpirmasyon ng payment para sa slot ng operasyon ng tatay niyo mamayang gabi. Kung hindi po ito mababayaran sa loob ng 1 oras, kailangan po nating ibigay ang slot sa ibang pasyente. Critical na po ang lagay niya. Ibinaba ni Aurelia ang telepono nang hindi sumasagot. Tumingin siya sa bintana kung saan ang langit ng Quezon City ay unti-unting nagiging kulay ube, nagbabadya ng isang madilim na gabi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagpapakumbaba, ay naging kasing talim ng kristal. Kung ang utang na loob ang naging tanikala niya sa loob ng 10 taon, ang katotohanan ito ang magiging susi niya sa kalayaan. Ngunit sa kanyang paglaya, sisiguraduhin niyang bawat sentimong ninakaw sa kanya, bawat luhang pumatak sa sahig na ito, at bawat insultong ibinato sa kanyang pagkatao ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang kayamanan. Sapat na ang 10 taon ng pagiging martir. Ngayong gabi, ang accountant na laging nasa anino ay magsisimula ng mag-audit sa buhay ng mga Villarreal. At sa pagkakataong ito, walang makakaligtas sa pagkakautang. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ng huling bakas ng luha at kinuha ang kanyang bag. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang pagdating ni Paxtor, humuhuni ng isang masayang kanta habang hindi alam na ang kanyang buong mundo ay nakatayo na sa gilid ng isang malalim na bangin. Handa na ba akong mawala ang lahat para lang mabuhay ang tatay ko? O handa na akong sunugin ang lahat para mabuhay ako bilang sarili ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang dahan-dahang pinihit ang doorknob. Handang harapin ang impyernong siya mismo ang magpapaalab. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Aurelia habang naglalakad siya sa mahabang koridor. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang mapurol na ingay na tila nagpapaalala sa kanyang sariling pagkabigo. Bawat nurse at doktor na kanyang nadadaanan ay tila may dalang mga matang mapanghusga, lalo na nang huminto siya sa harap ng billing counter na walang dalang kahit anong credit card o makapal na sobre ng pera. Sa loob ng silid ng kanyang ama, ang tanging nagpapatunay na may buhay pa ay ang ritmiko at berdeng linya sa monitor na gumagalaw ng mabagal, kasabay ng mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng matanda. Nilapitan ni Aurelia ang kama at hinawakan ang tuyot at kulubot na kamay ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng mundong nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang katahimikang iyon ay muling binasag ng panginginig ng kanyang telepono. Pagkasagot niya, ang tinig ni Doña Priscilla ay agad na bumulwak, puno ng lason at puot. Aurelia, huwag kang maging makapal ang mukha na humingi ng dagdag na pondo sa amin, ang sabi ng matandang babae nang walang pasubali. Tandaan mo, kung hindi dahil sa asawa ko at sa pamilya Villarreal, matagal nang nabulok ang tatay mo sa lansangan noong nalugi ang negosyo nyo. Ang utang na loob nyo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong sakripisyo mo. Huwag mo kaming gagawing gatasan para sa isang matandang mamamatay din naman. Hindi nakasagot si Aurelia. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit niyang pinipigilan ang paghikbi. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latay ng latigo na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang itinatago sa loob ng 10 taon. Isang marahang pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok si Arvin Cruz, ang may-ari ng maliit na karinderyang malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dala niya ang isang lalagyan ng mainit na sopas. Ang usok nito ay nagdadala ng amoy ng luya at pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Aurelia sa loob ng kanyang sariling tahanan. Naupo si Arvin sa silya sa tabi niya at tahimik na naglapag ng isang puting sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Kain ka muna, Aurelia.
Malumanay na sabi ni Arvin. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Alam kong hindi sapat ito, pero ito ang kinita ng karinderya nitong linggo. Para sa tatay mo. Huwag mo nang isipin kung paano babayaran. Ang mahalaga ay ang kaligtasan niya. Tumingin si Aurelia kay Arvin at doon ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong halos estranghero sa kanya ay handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit, habang ang pamilyang itinuring niyang sarili ay handa siyang tapakan sa oras ng kanyang kagipitan. Inabot ni Arvin ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Aurelia, isang simpleng haplos na nagpadama sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pag-aalaga ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang makaalis si Arvin, binuksan ni Aurelia ang kanyang laptop sa gilid ng kama ng ama upang ayusin ang ilang dokumento. Ngunit bago pa siya makapagsimula, isang notification mula sa kanyang online banking ang lumitaw. Sa pagnanais na makita kung may natira pang barya sa kanyang personal na account, isang katotohanan ang sumampal sa kanya na mas masakit pa sa anumang salita ni Doña Priscilla. Hindi lamang ang savings ng tatay niya ang kinuha ni Paxtor. Sa ilalim ng kanyang pangalan, mayroong isang malaking loan na inaprubahan kamakailan, isang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na hindi niya alam na kinuha. Ang petsa ng unang bayad ay bukas, at ang halagang kailangang bayaran ay higit pa sa lahat ng ari-ariang natitira sa kanya. Napahawak si Aurelia sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga daliri ay naging yelo habang binabasa ang mga detalye ng pautang na ginamit ni Paxtor para sa business expansion na wala namang katotohanan. Ang bawat segundo ng pagtibok ng orasan sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Paano ko maililigtas ang tatay ko kung bukas ay mawawala sa akin ang lahat, pati na ang aking kalayaan? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang pinagmamasdan niya ang kanyang amang walang malay, habang ang anino ng isang malaking utang ay unti-unting lumalamon sa huling piraso ng kanyang natitirang buhay. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila mga karayom na tumutusok sa namumumugtong mga mata ni Aurelia habang pilit niyang binabagtas ang maze ng mga numero at transaksyon. Bilang isang accountant, sanay siya sa paghahanap ng mga nawawalang sentimo. Ngunit sa gabing ito, ang bawat entry na kanyang natatagpuan ay tila isang patak ng lason sa kanyang puso. Nakita niya ang lahat, ang mga mamahaling hapunan sa mga hotel na hindi niya kailanman napuntahan, ang mga resibo ng alahas na may pangalang Althea Mendez, at ang mga transfer ng pondo na galing sa pawis niya ngunit dinala sa mga account na hindi niya pag-aari. Bawat numero ay isang patunay ng 10 taong panloloko, isang imbentaryo ng kanyang pagiging martir. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang mabibigat na hakbang sa labas ng kwarto, ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa kandado at ang amoy ng alak na humalo sa mamahaling pabango na hindi sa kanya. Pumasok si Paxtor. Ang kanyang tuxedo ay nakasampay sa balikat at ang muka ay lukot sa galit. Agad nitong itinuro ang nasunog na damit na nakalatag pa rin sa upuan. Ano ito, Aurelia? Sigaw ni Paxtor. Ang boses nito ay puno ng paghamak. Isang tuksedo lang ang ipapaplansya ko. Sinira mo pa. Wala ka na talagang ginawang tama. Masyado ka na bang nahihibang sa pag-iisip sa tatay mong pabigat, kaya pati simpleng gawain ay hindi mo magawa? Dahan-dahang ibinaba ni Aurelia ang kanyang paningin. Itinago ang alab ng galit sa likod ng kanyang mga pilikmata. Pasensya na, Paxtor. Malumanay niyang sagot. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tila sumusuko sa hangin.
Masyado lang akong napagod sa ospital kanina. Hindi ko sinasadya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang duster. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan habang nilulunok ang huling piraso ng kanyang pride upang mapanatili ang kanyang balat kayo. Tila nasiyahan si Paxtor sa kanyang pagyuko. Nagpatuloy ito sa pagrereklamo habang naghuhubad ng sapatos bago tuluyang humiga sa kama at mabilis na dinalaw ng antok. Iniwan si Aurelia sa gitna ng kadiliman. Nang matiyak na malalim na ang paghinga ng kanyang asawa, isang ritmiko at mabigat na tunog na tila isang makina sa katahimikan ng gabi, dahan-dahang lumapit si Aurelia sa bedside table. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng mga basag na kristal. Kinuha niya ang telepono ni Paxtor at ang laptop nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang marahas na paghampas sa loob ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga password na madalas gamitin ng asawa, binuksan niya ang digital na mundo nito. Doon, sa gitna ng mga malalaswang mensahe at plano para sa susunod na bakasyon kasama si Althea, natagpuan niya ang isang file na may pamagat na Project A. Nang buksan niya ito, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Plano ni Paxtor na tuluyang tustusan ang kanyang bagong buhay sa pamamagitan ng pagdedeklarang bangkarote ang lahat ng negosyo ni Aurelia at ilipat ang lahat ng pananagutan sa kanyang pangalan. Sa gitna ng gabi, lumabas si Aurelia sa balkonahe at tinawagan si Attorney Amador Reyes. Ang boses ng abogado ay malamig at seryoso sa kabilang linya. Isang angkla sa gitna ng kanyang bumabagyong damdamin. Attorney, nahanap ko na ang lahat. Bulong ni Aurelia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga mitya ng isang paparating na pagsabog. Mayroon siyang mga dokumentong ginawa na magpapalubog sa akin habang siya ay nagsasaya. Ano ang dapat kong gawin? Ang sagot ni Attorney Reyes ay maikli ngunit sapat na upang magpatibay sa kanyang desisyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Aurelia. Kung hahayaan mo siyang mauna, mawawalan ka ng karapatan sa lahat, pati na sa kaligtasan ng tatay mo. Handa ka na bang sunugin ang tulay na ito ng tuluyan? Nanatiling tahimik si Aurelia habang nakatingin sa kanyang asawang mahimbing na natutulog. Ang taong minahal niya at pinagkatiwalaan ng 10 taon, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong halimaw sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang ama sa ospital at ang mukha ni Arvin na puno ng pag-aalala. Ang sakit ay naroon pa rin, isang malalim na sugat na hindi pa humihilom, ngunit sa ibabaw nito ay ang isang matigas na determinasyon. Maaari mo bang itaya ang huling hibla ng iyong pagkatao para sa isang katarungang baka kailanman ay hindi dumating? O mas pipiliin mong manatiling biktima sa ilalim ng anino ng isang kasinungalingan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang diwa habang pinapanood niya ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Alam na ang umagang ito ang simula ng isang digmaang wala ng atrasan. Ang malamig na liwanag mula sa laptop ay tila isang mantsa sa madilim na silid, isang saksi sa lihim na pag-audit ni Aurelia sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag ng marahas na paggalaw ng mga kumot sa kama. Ang mga mata ni Paxtor ay biglang bumukas, puno ng kalituhan na mabilis na napalitan ng hinala habang nakatitig sa kanyang asawang nakatayo sa tapat ng kanyang kagamitan. Anong ginagawa mo sa gamit ko? Ang boses ni Paxtor ay tila isang matalim na kiskis ng bakal sa gitna ng gabi. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hinahablot ang laptop mula sa mesa. Sa isang sandali, ang puso ni Aurelia ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa gilid ng kanyang duster. Ngunit bago pa man makita ni Paxtor ang binabasa niyang file,
Kalmado siyang tumingin sa mga mata nito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng inosenteng pag-aalala. Naghahanap lang ako ng resibo para sa kuryente. Paxtor, malumanay niyang sagot. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Akala ko, naiwan mo dito sa bag mo dahil kanina pa tumatawag ang utility company. Ayaw ko namang maputulan tayo ng ilaw habang natutulog ka. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo. Isang taktika na natutunan niya sa loob ng 10 taon ng pagtatago ng sariling damdamin. Binitawan ni Paxtor ang laptop ng may kasamang matinding inis. Ang tunog ng pagtama ng kagamitan sa ibabaw ng mesa ay nagpayanig sa maliit na lampara. Sa tabi nito, "Don't ever touch my things again, Aurelia. Hindi mo naiintindihan ang mga trabaho ko. Manatili ka na lang sa kusina o sa ospital kung nasaan ang tatay mong pabigat." Muling humiga si Paxtor at tinalikuran siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis na bumalik sa isang ritmiko at mabigat na tunog na tila isang makina sa katahimikan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kanilang kusina. Ngunit hindi nito dala ang init ng isang bagong simula. Dumating si Alona, ang bunsong kapatid ni Paxtor na may bitbit na mukhang masama. Ang kanyang mga mata ay umiiwas kay Aurelia habang nakaupo sa hapagkainan. "Ate, kailangan ko ng pambayad sa tuition ko sa abroad," sabi ni Alona. Ang kanyang tono ay tila isang utos na itinuro sa kanya ng kanyang ina. "Sabi ni Mama, sa'yo ako kukuha dahil ikaw ang humahawak ng budget." "Don't tell me na wala ka na namang pera." Tahimik na nagtimpla ng kape si Aurelia. Inilapag niya ang 2 tasa sa mesa. Ang mainit na usok nito ay pumapaitaas na parang mga aninong nagsasayaw. "Alona, maupo ka muna." Malumanay na anyaya ni Aurelia. "Mayroon akong gustong ipakita sa'yo." Inilabas ni Aurelia ang kanyang tablet at ipinakita ang mga bank statements na nakuha niya kagabi. Sa bawat pag-swipe ng kanyang daliri, ang mukha ni Alona ay unti-unting nawawalan ng kulay. "Ang pondo para sa pag-aaral mo? Ibinayad na ni Paxtor sa down payment ng bagong sasakyan ni Althea noong 1 linggo," bulong ni Aurelia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "At ang perang sinasabi ni Mama na galing sa kanila, utang yon na nakapangalan sa akin, at gagamitin nila para ideklarang bangkarote ang pamilyang ito kapag nakuha na nila ang lahat." Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mata ni Alona ay napuno ng luha, hindi dahil sa galit kay Aurelia, kundi dahil sa sakit ng katotohanang siya ay ginagamit lamang ng sarili niyang pamilya. I thought you were the one hurting us, ate," hikbi ni Alona. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. "Akala ko ikaw ang dahilan kung bakit kami naghihirap." Hinawakan ni Aurelia ang kamay ni Alona sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanilang mga palad na nagdadaiti ay tila isang tahimik na sumpaan sa gitna ng kanilang pagkakaisa. "Hindi tayo ang kalaban ng isa't isa, Alona. Pareho lang tayong bilanggo sa bahay na ito. Ngunit kung tutulungan mo ako, masisiguro nating wala ng ibang babae sa pamilyang ito ang muling tatapakan." Nagbahagi sila ng 1 tasa ng murang instant coffee, ang tanging karangyaang kaya nilang pagsaluhan sa sandaling iyon. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng dalisay na koneksyon sa pagitan ng 2 biktima na nagpasya ng lumaban. Walang engranding plano, tanging ang tahimik na pag-unawa na simula sa araw na ito. Hindi na nag-iisa si Aurelia sa loob ng kuta ng mga Villarreal. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nagulo nang tumunog ang telepono ni Aurelia. Ang pangalan ni Doña Priscilla ay lumarawan sa screen, isang babala ng paparating na bagyo. Pagkasagot ni Aurelia, ang boses ng matanda ay tumagos sa kanyang pandinig na tila isang matulis na karayom. "Maghanda ka ng pinakaengranding handaan para sa Sabado, Aurelia." Ang boses ni Doña Priscilla ay puno ng pagmamayabang. "Isa-celebrate natin ang promotion ni Paxtor at ang bagong merger ng kumpanya.
Imbitado ang lahat ng malalaking tao sa Quezon City. Siguraduhin mong perpekto ang lahat at huwag kang magmumukhang katulong sa harap ng mga bisita ko. At tandaan mo, gamitin mo ang joint account nyo para sa lahat ng gastusin. Huwag kang magtitipid. Ibinaba ni Aurelia ang telepono. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Alona. Ang Sabado ay hindi magiging pagdiriwang ng tagumpay ni Paxtor, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang nananatili sa kanyang puso. Paano kung sa gitna ng kanyang plano, ang kanyang sariling damdamin para sa hustisya ay mauwi sa isang pagkakamaling hinding-hindi na niya mababawi? Ang mga istante ng mamahaling alak ay tila mga sundalong nakatayo sa ilalim ng mainit na liwanag ng tindahan. Bawat bote ay sumasalamin sa karangyaan na matagal nang naging pader sa pagitan ni Aurelia at ng kanyang tunay na kaligayahan. Gamit ang joint account na puno pa ng pondo mula sa kanyang mga pinaghirapang kliyente, pinili ni Aurelia ang pinakamamahaling champagne at alak na tila ba wala itong katapusan. Ang bawat paglapat ng plastic na card sa makina ng kahera ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan, isang tahimik na paghihiganti sa bawat sentimong ninakaw sa kanya ni Paxtor. Habang tinitingnan niya ang resibo na may mahabang hanay ng mga numero, hindi panghihinayang ang naramdaman niya, kundi ang lamig ng isang accountant na naghahanda para sa huling audit. Pagkatapos ng pamimili, nagtungo si Aurelia sa likod ng palengke, malayo sa mga mapanghusgang mata ng kanyang mga kakilala. Doon, sa gitna ng amoy ng sariwang luntian at basang semento, naghihintay si Arvin Cruz. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na puno sa gitna ng malakas na bagyo. Tahimik na inabot ni Arvin ang isang maliit na sobre at isang flash drive. Narito na ang lahat, Aurelia. Mahinang sabi ni Arvin. Ang kanyang boses ay puno ng lalim at katapatan. Ang mga footage mula sa CCTV ng restaurant ko, kitang-kita ang lahat ng pagtatagpo ni na Paxtor at Althea. Hindi sila nag-iingat dahil akala nila ay wala kang alam. Hinawakan ni Arvin ang kamay ni Aurelia, isang marahang pagdampi na naghatid ng kuryente ng lakas sa kanyang buong katawan. Nandito lang ako, dagdag ni Arvin habang nakatitig sa mga mata ni Aurelia. Kahit anong mangyari sa Sabado, hindi ka mag-iisa. Huwag kang matakot na itama ang lahat. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Aurelia, na dati ay puno ng dilim, ay tila nagkaroon ng maliit na bituin. Bago sila maghiwalay, may inilagay si Arvin sa palad ni Aurelia, isang maliit na piraso ng tsokolate. Kainin mo ito kapag pakiramdam mo ay nauubusan ka na ng lakas. Muling bulong ni Arvin na may kasamang matamis ng ngiti. Ang munting regalong yon ay tila isang malaking yakap na nagpadama kay Aurelia na siya ay mahalaga, hindi bilang isang accountant o isang asawa, kundi bilang isang babae. Nang makauwi sa mansyon ng mga Villarreal, agad siyang sinalubong ng matalas na tinig ni Doña Priscilla. Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, napapaligiran ng kanyang mga mamahaling alahas na kailangang linisin para sa party. Bilisan mo dyan, Aurelia, utos ni Doña Priscilla habang ipinapatong ang isang mabigat na kwintas sa mesa. Tignan mo nga ang mga kamay mo, ang tuyot at ang pangit na. Kaya siguro hindi ka na pinapansin ng anak ko. Buti na lang. At pinapatira ka pa namin dito kahit wala kang silbi sa mga social gatherings. Maglinis ka na lang ng mga diamante ko. Baka sakaling mahawa ang kinang nila sa madilim mong pagkatao. Tahimik na kinuha ni Aurelia ang malambot na tela at sinimulang kiskisin ang ginto. Bawat pagpahid niya ay tila isang paghahanda para sa pagkawasak ng mundong kinatatayuan ng kanyang biyenan. Habang pinagmamasdan niya ang kislap ng mga hiyas, hindi siya nasasaktan sa mga insulto. Sa halip, isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, alam niyang ang mga alahas na ito, ang huling karangyaan na mahahawakan
ng matandang babae. Ang bawat salita ng panlalait ay tila nagiging panggatong sa apoy na malapit nang tumupok sa mansyong ito. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Aurelia sa kanilang kwarto at binuksan ang kanyang telepono sa ilalim ng kumot. Isang mensahe mula sa bangko ang bumungad sa kanya. Nagpapatunay na ang lahat ng kanyang hiling para sa isang system lock ay handa na para sa darating na Sabado. Ang bawat account, bawat pondo, at bawat linya ng credit ay nakatakdang mag-freeze sa isang pindot lamang ng kanyang daliri sa takdang oras. Ang katahimikan ng silid ay tila nagiging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Ang tsokolate mula kay Arvin ay uunti-unting lumulusaw sa kanyang dila. Ang tamis nito ay humahalo sa pait ng kanyang mga alaala. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang natutulog na si Paxtor, ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihirap sa loob ng 10 taon. Handa na ang lahat, ang bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Ngunit sa gitna ng katiyakang ito, isang maliit na pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang diwa. Paano kung sa sandaling magsimula ang kaguluhan, mayroon siyang isang bagay na nakalimutang isama sa kanyang kalkulasyon? Mayroon bang isang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil ni Paxtor na nakatakdang sumabog sa gabing iyon? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang bawat segundo ay dahan-dahang lumalapit sa Sabadong hinding-hindi nila malilimutan. Ang malawak na bulwagan ng hotel sa Quezon City ay napupuno ng kinang ng mga gintong chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Nagbibigay ng isang mapanlinlang na init sa lahat ng naroon. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng mga imported na pabango, lumilikha ng isang atmosfera ng yaman na tila walang hanggan. Ang pagdadaiti ng mga kristal na baso ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila isang malambing na awit. Ngunit para kay Aurelia, ang bawat tunog na yon ay tila isang babala ng paparating na unos. Dumating si Paxtor na suot ang kanyang bagong tuksido. Ang kanyang tindig ay puno ng arogansya, habang ang kanyang braso ay nakakawit sa baywang ni Althea Mendez. Si Althea ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Suot ang isang pulang gown na tila apoy at mga diamanteng alam ni Aurelia na binili gamit ang pondo para sa operasyon ng kanyang ama. Ipinakikilala ni Paxtor ang kanyang kabit bilang isang bagong business partner, isang kasinungalingang tinatanggap ng mga bisita ng may mapanuring mga ngiti at palakpakan. Si Aurelia ay nanatili sa isang madilim na sulok. Suot ang isang simpleng itim na damit na tila ginagawa siyang anino sa sarili niyang buhay. Siya ang nag-aayos ng bawat detalye, tinitiyak na ang bawat pagkain ay mainit at ang bawat baso ay puno, habang si Doña Priscilla ay abala sa pagyayabang sa kanyang mga kaibigan. "Tignan niyo ang manugang ko," ang sabi ng matandang babae habang itinuturo si Aurelia gamit ang kanyang pamaypay. "Mabuti na lang at kinuha namin siya bilang tagapag-alaga sa bahay, kundi baka sa lansangan na ito pinulot. Hindi siya marunong makisalamuha, kaya hayaan niyo na siyang mag-asikaso sa catering. Iyan lang naman ang kaya niyang gawin ng tama." Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga malamig na patak ng ulan sa kanyang balat. Ngunit sa halip na manginig sa hiya, naramdaman ni Aurelia ang isang kakaibang kapanatagan. Lumapit sa kanya si Althea nang walang nakatingin. Ang isang mapang-uyam na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ang isang asawang hindi kayang mag-ayos at walang dalang yaman ay nararapat lang na palitan. Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng lason habang pasimpleng tinitingnan ang tuyot na balat sa mga kamay ni Aurelia. "Look at you, Aurelia. You're just a servant in your own husband's success story. It's time to accept the truth." Hindi kumibo si Aurelia. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang braso upang tignan ang kanyang relo. Ang bawat paggalaw ng maliliit na kamay ng orasan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katarungan.
Eksaktong 8:55 ng gabi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan ng isang makina. Bawat tibok ay nagbibigay ng lakas sa kanyang malamig na desisyon. Tumayo si Paxtor sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang toast para sa ating bagong simula at sa tagumpay ng Villarreal Group. Sigaw ni Paxtor, itinataas ang kanyang baso ng champagne sa hangin. At para sa aking bagong katuwang sa buhay at negosyo, Althea, salamat sa inspirasyon. Inutusan ni Paxtor ang mga waiter na maglabas pa ng 10 bote ng pinakamahal na champagne para sa lahat ng bisita, isang pagpapakitang gilas na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Lumapit ang head waiter kay Paxtor, dala ang bill folder, isang maingat na pagkilos na nagpatahimik ng bahagya sa paligid. Charge it all here, ang pagmamalaking sabi ni Paxtor habang inilalabas ang kanyang paboritong black card mula sa kanyang pitaka. Ang card na yon, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang susi sa lahat ng luho na ninakaw niya mula sa kanyang asawa. Ipinasok ng waiter ang card sa maliit na makina. Ang screen nito ay nagningning habang hinihintay ang kumpirmasyon ng transaksyon. Sa kabilang panig ng bulwagan, inilabas ni Aurelia ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa isang huling malalim na paghinga, pinindot niya ang kulay pulang button sa screen na may nakasulat na Confirm Freeze, isang tahimik na pagkilos na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay sa loob ng 1 segundo. Nanatiling nakatitig si Paxtor sa makina ng waiter. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa habang hinihintay ang tunog ng tagumpay. Ngunit ang makina ay naglabas ng isang pulang babala sa screen, isang mensaheng hindi inaasahan ni Paxtor at magpapatahimik sa buong Quezon City. Sir, parang may problema po, ang mahinang sabi ng waiter. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa entablado. Ang inyong account ay hindi ma-access. Ang sabi po dito, declined, at tila ang lahat ng inyong credit lines ay biglang nawala sa system. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang semento. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Paxtor na ang muka ay unti-unting nagbabago mula sa pagiging mapula patungo sa isang maputlang puti na tila isang bangkay. Sa gitna ng kahihiyang yon, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa dilim, mga matang puno ng katarungan at isang malamig na pangako ng paghihiganti. Ang salitang declined na nakasulat sa maliit na screen ng card terminal ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpatahimik sa bawat tawanan sa loob ng silid. Ang head waiter na kanina ay punong-puno ng paggalang ay dahan-dahang binawi ang terminal habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malamig at propesyonal na pagduda. Sinubukan ni Paxtor na ilabas ang isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gitna ng matinding kahihiyan, ngunit bawat pagtatangka ay nauuwi lamang sa parehong mapurol na babala sa screen. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa paligid, mga tunog na tila mga pukyutang nagkakagulo na pumupuno sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Ang mga mayor, konsehal, at malalaking negosyante na kanina ay pumupuri kay Paxtor ay unti-unting umurong. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng paghamak. Isang matinding init ang dinaloy sa mukha ni Paxtor. Ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa loob ng kanyang dibdib na tila isang bilanggo na gustong tumakas. Mabilis niyang tinawagan ang hotline ng bangko. Ang boses niya ay halos pumiyok dahil sa pinaghalong galit at takot. I need to talk to the manager. Bakit ayaw gumana ng lahat ng cards ko? Sigaw ni Paxtor habang si Althea ay unti-unting bumibitaw sa kanyang braso. Ang mukha ng kabit ay puno na rin ng pangamba at inis. Ngunit ang sagot ng operator ay tila isang malamig na buhos ng yelo sa kanyang katawan. Sir, ayon sa aming record, ang main account holder na si Mrs. Aurelia Santillan
ay formal nang naghain ng request para ilock ang lahat ng accounts dahil sa pinaghihinalaang fraud at unauthorized transactions. Kasalukuyan po itong nasa ilalim ng investigasyon ng aming security department. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Paxtor. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin hanggang sa magtagpo ang kanyang mga mata at ang malamig na tingin ni Aurelia mula sa sulok ng silid. Si Aurelia ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang itim na damit ay tila isang baluti ng katarungan. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng bulwagan ay puno ng dignidad. Isang kaibahan sa desperadong anyo ni Paxtor. Anong ginawa mo, Aurelia? Sigaw ni Paxtor habang akmang susuguri ng kanyang asawa. Ibalik mo ang access sa pera ko. Ngunit bago pa man siya makalapit, 3 malalaking security guard ng hotel ang humarang sa kanyang harapan. Ang kanilang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng galit ni Paxtor. Sir, kailangan niyo pong manatiling kalmado, ang sabi ng head security sa isang boses na walang emosyon. Hindi pa po bayad ang kalahating ₱1,000,000 para sa gabing ito. Kung hindi niyo ito kayang ayusin, kailangan po naming tumawag ng pulis para sa kasong estafa. Si Althea, nang makitang wala ng pakinabang ang lalaking kanina, ay pinagmamayabang ang yaman, ay dahan-dahang umatras. Paxtor, hindi ko pwedeng madungisan ang pangalan ko dito. I think we're done, malamig na sabi ni Althea bago mabilis na tumalikod at nawala. Sa gitna ng maraming tao, iniwan si Paxtor na nag-iisa sa gitna ng entablado ng kanyang sariling pagkawasak. Lumapit si Aurelia sa tabi ni Paxtor, sapat na malapit upang maramdaman nito ang kanyang presensya, ngunit malayo pa rin sa kanyang abot. Tumingin si Aurelia sa kanyang asawa, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa para sa isang taong ang tanging halaga ay nakabase sa perang ninakaw lamang sa iba. Enjoy the party, Paxtor, ang bulong ni Aurelia. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na tila isang malamig na hangin sa gitna ng nagbabagang apoy. Bayaran mo ang lahat ng ito gamit ang iyong yabang dahil ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay hindi na kailanman muling tatalbog para sa iyong kasinungalingan. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aurelia habang dahan-dahan niyang pinapagpag ang isang maliit na alikabok sa kanyang sariling balikat. Isang simpleng kilos ng pagpapaalam sa lahat ng dumi ng 10 taong pagsasama. Tumalikod siya ng walang pag-aalinlangan. Bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagbawi sa kanyang sariling buhay. Habang papalabas siya ng hotel, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis sa kalye ay nagbabadya ng isang bagong kabanata. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakatitig sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng gulo at kahihiyang ito, mayroon bang natitirang piraso ng kanyang puso na hindi pa tuluyang nagiging bato? O ang paghahanap ng katarungan ay nangangahulugan din ng pagkawala ng kanyang kakayahang muling magtiwala? Ang malamig na hangin ng gabi ay tila sumasabay sa mabigat na hakbang ni na Paxtor at Doña Priscilla habang binabagtas nila ang mahabang kalsada patungo sa kanilang tahanan. Ang kanilang marangyang sasakyan ay wala na sa kanilang tabi. Kinaladkad palayo ng mga awtoridad dahil sa mga hindi nabayarang obligasyon, isang tanawing sumisimbolo sa kanilang biglaang pagbagsak. Ang bawat pagdaiti ng kanilang mga sapatos sa semento ay nagbibigay ng isang mapurol na tunog sa katahimikan ng gabi. Isang paalala ng bawat pagkakamaling humantong sa sandaling ito. Nang marating nila ang mansyon, ang kadiliman ay tila mas lalong naging kasing bigat ng tingga. Walang mga ilaw na naghihintay sa kanila. Walang mainit na pagkaing nakahain sa mesa. Ang pinto ay marahas na itinulak ni Paxtor, ngunit sa halip na ang pamilyar na bango ng nilulutong hapunan ni Aurelia, ang tanging sumalubong sa kanila ay ang amoy ng alikabok at ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na wala ng kaluluwa. Agad na napansin ni Paxtor ang isang puting envelope na nakapatong sa gitna ng hapagkainan, tila isang mitya na naghihintay na lamang ng apoy. Nang buksan niya ito,
Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga nilalaman, ang mga printed bank statements na nagpapakita ng bawat sentimong winaldas niya kay Althea, ang mga larawan ng kanilang mga lihim na pagkikita at ang isang malinaw na demand letter para sa annulment at asset separation. Hindi ito maaari. Sigaw ni Paxtor. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa matinding galit habang nilulukot ang mga papel. Akin ang lahat ng ito. Saan siya kukuha ng lakas ng loob na gawin ito sa akin? Doña Priscilla na kanina pa nakahawak sa kanyang dibdib habang nakaupo sa gilid ng mesa ay nagsimulang mag-hysterical. Bakit tayo sinusubok ng ganito ng tadhana? Ang sabi niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapaawa. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita natin sa kanya, ganito niya tayo gagantihan? Tunay nga siyang ahas na ating kinalinga sa ating dibdib. Ang matandang babae ay patuloy sa kanyang gaslighting. Sinisisi ang bawat puwersa sa labas, maliban sa sarili nilang kasakiman. Ngunit sa gitna ng kanilang pagwawala, hindi nila mapigilan ang katotohanang sila ay naiwan na sa gitna ng isang gumuguhong tore. Samantala, sa isang maliit at tahimik na apartment sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Aurelia sa tabi ng bintana. Ang silid ay payak lamang, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng kalinisan at kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang baso ng mainit na tsa ang inabot sa kanya ni Arvin. Ang usok nito ay marahang pumapaitaas na parang mga alaala ng kanyang nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Inumin mo muna ito, Aurelia. Malumanay na sabi ni Arvin. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Aurelia sa ligtas na dalampasigan. Malayo na sila sa'yo. Wala na silang kapangyarihan na saktan ka muli. Tumingin si Aurelia kay Arvin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng pagod, ngunit mayroon ng liwanag ng determinasyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang bawat paggalaw ng ginto sa kanyang balat ay tila isang pagbako sa 10 taon ng pagdurusa. Inilapag niya ang singsing sa gilid ng lababo, isang simpleng kilos na nagtapos sa kanyang pagkabilanggo. Ang kanyang mga daliri ay tila naging kasing gaan ng hangin, isang pakiramdam ng kalayaan na nagdulot ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nakatulog si Aurelia ng mahimbing sa unang pagkakataon. Ang kanyang puso ay hindi na kinakabog sa takot. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay tila nakatakdang maging panandalian lamang. Kinabukasan, isang dokumento ang nahanap ni Alona sa mga gamit ng kanyang yumaong ama. Isang lihim na testamento na matagal nang itinago ni Doña Priscilla. Nang buksan ni Alona ang kupas na papel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang lahat ng lupain at ang kumpanyang ipinagmamalaki ng mga Villarreal ay hindi pala tunay na sa kanila. Ang bawat piraso ng kanilang kayamanan ay nakasalalay sa isang lihim na kasunduang maaaring sumira hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa katarungang pilit na kinakamit ni Aurelia. Ano ang gagawin mo kapag ang katotohanang iyong nahanap ay mas mapanganib pa kaysa sa mga kasinungalingang iyong tinakasan? Ang tanong na ito ay naiwang nakaukit sa isipan ni Alona habang pinagmamasdan ng kanyang ina at kuya na patuloy sa pagpaplano ng kanilang paghihiganti. Hindi alam na ang pundasyong kanilang kinatatayuan ay gawa lamang sa buhangin na handa ng anurin ng baha. Sa kailaliman ng gabi, ang katahimikan ay tila isang malambot na balabal na bumabalot sa maliit na apartment ni Aurelia. Isang kanlungang binuo niya mula sa mga pira-pirasong pangarap na natira. Ang bawat sulok ng silid ay nagdadala ng amoy ng bagong luntiang halaman at ang sariwang hangin na pumapasok mula sa bintana. Malayo sa masangsang na amoy ng alak at kasinungalingan na labis niyang kinamuhian sa loob ng 10 taon. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, ang takot ay nananatiling isang aninong nakakubli sa sulok ng kanyang isipan
Naghihintay ng pagkakataong muling lumitaw. Ang katahimikang yon ay marahas na winakasan ng isang malakas at sunod-sunod na paghampas ng matigas na bagay sa pintuang kahoy. Ang bawat pagtama ng kahoy sa bakal na trangka ay lumilikha ng isang mapurol na tunog ng pagyanig na tila ba ang buong gusali ay guguho. Ang puso ni Aurelia ay nagsimulang tumibok ng marahas, isang mabilis na pagkabog na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay bumalik, isang pamilyar na reaksyon ng kanyang katawan sa tuwing nararamdaman ang banta ng kanyang asawa. "Aurelia! Labas diyan, hayop ka!" Ang boses ni Paxtor ay pumalahaw sa labas, paos at puno ng puot na dala ng labis na pagkalasing. "Akala mo ba matatatakasan mo ako? Akin ang mga perang yon. Utang ng pamilya mo, ang buhay mo, sa amin. Ibalik mo sa akin ang lahat." Isang marahas na pagkalabog muli, ang yumanig sa pinto. Ang tunog ng kahoy na pumapalo sa semento ay nagbabadya ng isang hindi mapigilang galit. May hawak siyang isang pamalo, isang matigas na kahoy na paulit-ulit niyang inihahampas sa pintuan, sinusubukang sirain ang huling pader na nagpoprotekta kay Aurelia. Napaupo si Aurelia sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, habang ang bawat sigaw ni Paxtor ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ng panunumbat tungkol sa utang na loob ay tila isang tanikalang pilit na humihila sa kanya pabalik sa madilim na kahapon. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng takot ang kanyang diwa, isang mainit at matatag na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. "Huwag kang matakot, Aurelia. Nandito ako." Ang boses ni Arvin ay tila isang kalmadong agos ng tubig sa gitna ng nagbabagang apoy. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang tinitignan si Aurelia. Nanatili si Arvin sa kanyang tabi, hindi para lumaban ng may karahasan, kundi para maging isang pader na hindi kayang tibagin. Tumayo si Arvin at lumapit sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. "Paxtor, tumigil ka na. Tinawagan ko na ang mga barangay tanod at ang mga pulis. Isang hakbang papapasok sa apartment na ito at sisiguraduhin kong dudugo ang nguso mo sa semento bago kanila kuhanin. Wala ka ng kapangyarihan dito." Ang mga hakbang sa labas ay pansamantalang huminto, na sinundan ng tunog ng mabibigat na sapatos na naglalakad ng pasuray-suray. Maya-maya pa ang ingay ng maraming tao at ang tunog ng pakikipagtalo ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa koridor. Kinaladkad na ng mga tanod si Paxtor paalis. Iniwan ang pintuang may mga marka ng pinsala, ngunit nananatiling nakasara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas ni Aurelia ay tila biglang naglaho. Napahagulgol siya ng tuluyan. Ang bawat hikbi ay nagdadala ng 10 taong bigat ng pagod, trauma at pait. Niyakap siya ni Arvin, isang mahigpit at ligtas na yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang gumaan ng pakiramdam ng babaeng nasa kanyang bisig. Ipinatong ni Aurelia ang kanyang ulo sa dibdib ni Arvin, nakikinig sa kalmado at banayad na tibok ng puso nito na tila isang oyaye sa gitna ng gabi. Walang mali siya, walang pagmamadali. Tanging ang dalisay na pakiramdam ng pagiging protektado. Ipinagtimpla siya ni Arvin ng mainit na gatas at maingat na inayos ang kumot sa kanyang mga balikat bago ito naupo sa isang silya malapit sa pinto upang magbantay buong gabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kuta na nagbigay kay Aurelia ng lakas upang muling ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man tuluyang madala ng antok ang kanyang diwa, ang screen ng kanyang telepono ay muling nagliwanag sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Attorney Reyes ang lumitaw, isang babalang muling nagpatayo sa mga balahibo ni Aurelia. "Aurelia, may malaking problema tayo sa court order," ang sabi sa mensahe. May ipinakitang dokumento si Doña Priscilla sa kanyang abogado kanina
Isang deed of donation na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon na ang lahat ng ari-arian at lupain ng tatay mo ay ibinigay na sa kanya bilang kabayaran sa lahat ng utang na loob nyo. At ang masama, mukhang totoo ang pirma ng tatay mo sa papel na ito. Nanigas si Aurelia sa kanyang kinahihigaan. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Paano magkakaroon ng pirma ang kanyang ama sa isang dokumentong kailanman ay hindi nila pinag-usapan? Mayroon bang isang lihim na mas matindi pa sa panloloko ni Paxtor na nakatakdang sumira sa huling pag-asa niyang mabuhay ng malaya? Ang katanungang ito ay nanatiling ang loob ng silid hukuman ay tila isang napakalamig na kuta kung saan ang bawat hininga ay nag-iiwan ng bakas ng kaba sa hangin. Ang amoy ng lumang papel at ang formalidad ng paligid ay nagbibigay ng isang mabigat na atmosfera na tila ba ang hustisya ay isang bagay na kailangang dumaan sa apoy bago makamit. Ang pagtama ng matigas na kahoy sa mesa ng hukom ay nagpatigil sa bawat bulungan sa bulwagan. Hudyat ng pagsisimula ng huling pagtutuos para sa dangal at katotohanan. Sa isang panig, nakaupo si Doña Priscilla na may hawak na puting panyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pekeng luha na tila ba siya ang pinakaapi sa lahat. Judge, hindi po totoo ang mga paratang na yan, ang sabi ng matandang babae sa isang boses na nanginginig sa drama. Itinuring namin siyang tunay na anak. Iniligtas namin ang pamilya niya sa kahihiyan. Pero ito ang isusukli niya? Ang pagnanakawan kami at siraan ng anak ko? Siya ang may utang na loob sa amin, hindi kami sa kanya. Inilahad ng kanyang abogado ang deed of donation, ang papel na tila isang huling alas, nawawasak sa lahat ng pinaghirapan ni Aurelia. Nanatiling kalmado si Aurelia sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng mesa. Hindi siya sumasagot sa mga insulto, ngunit ang kanyang paningin ay nakatutok sa pinto sa likuran. Judge, meron po kaming mahalagang saksi na nais iharap. Ang kalmadong pahayag ni Attorney Reyes, isang taong nakakaalam sa katotohanan sa loob mismo ng pamilya Villarreal. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay nagpadala ng isang malamig na simoy ng hangin sa loob ng silid. Pumasok si Alona. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay hindi na umiiwas. Isang matinding gulat ang lumarawan sa mukha ni Paxtor at Doña Priscilla na sinundan ng isang bulong ng pagmumura mula sa kanyang asawa. Nang tumayo si Alona sa tapat ng hukom, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang pirma sa deed of donation na yan ay huwad. Ang diretsong pahayag ni Alona, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang aking ina at si Kuya Paxtor na pinapraktis ang pirma ni Tito noong nakaraang linggo lang. Ginamit nila ang isang lumang dokumento para gayahin ang tinta. Hindi nila matanggap na ang lahat ng yaman nila ay galing sa pagod ni Ate Aurelia. Kaya gumawa sila ng paraan para nakawin ang huling natitira sa kanya. Hindi lamang doon tumigil ang pagbagsak ng mga Villarreal. Iniharap ni Attorney Reyes ang mga forensic evidence na nagpapatunay na ang papel ay bago pa lamang at ang tinta ay hindi tumutugma sa petsang 10 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito ay ang mahabang listahan ng mga transaksyong ginawa ni Paxtor gamit ang joint account, ang bawat bag, alahas at hotel room na tila isang roadmap ng kanyang pagtataksil. Judge, ito ay isang malinaw na kaso ng economic abuse sa ilalim ng VAWC law. Dagdag ni Attorney Reyes, ginamit ng nasasakdal ang pananalapi bilang sandata para kontrolin at abusuhin ang damdamin ng kanyang asawa. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kasinungalingan ni Paxtor. Si Doña Priscilla ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang sinisigawan ang sariling anak. Traidor ka, Alona. Pinalaki kita para panindigan ang pamilya natin. Ngunit ang mga sigaw na yon ay tila wala ng halaga
Sa loob ng 4 na sulok ng hukuman, naramdaman ni Aurelia ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Alona at dahan-dahang tumango. Isang tahimik na pasasalamat sa katapangan ng isang babaeng piniling bumaklas sa maling tradisyon ng kanilang pamilya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa muling pagbubuklod ng mga taong biktima ng parehong pang-aabuso. Habang hinihintay ang formal na pagbababa ng hatol ng hukom, ang katahimikan ay muling binalot ng isang matinding tensyon. Si Paxtor, na kanina pa nakayuko, ay biglang tumayo ng marahas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na desperasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa gitna ng pagbagsak ng kanyang mundo. "Hindi ako papayag," sigaw ni Paxtor. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Sa isang iglap, tinangkang agawin ni Paxtor ang baril na nasa holster ng malapit na security guard. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahablot sa metal, na tila ba ito ang huling paraan upang pigilan ang katotohanan. "Kung hindi ka magiging akin, walang makikinabang sa pera mo." Ang huling sigaw na ito ni Paxtor ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng kaguluhan ng mga taong nagsisigawan at nagtatakbuhan upang makaiwas sa panganib. Si Aurelia ay nanatiling nakatitig sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang pinagmamasdan ang huling pagsabog ng isang taong hindi matanggap na ang pag-ibig ay hindi kailanman nakukuha sa pamamagitan ng pananakit. Ligtas bang matatapos ang laban na ito nang walang masusugatan, o ang huling desperasyon ni Paxtor ay mag-iiwan ng isang sugat na kailanman ay hindi na mahihilom ng katarungan? Bago pa man makatutok ang nanginginig na kamay ni Paxtor, isang matatag at mabilis na katawan ang marahas na bumangga sa kanya. Naging dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig na semento. Si Arvin Cruz, na kanina pa nakabantay sa bawat galaw ng asawa ni Aurelia, ay hindi nag-atubiling itaya ang sarili upang protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya. Walang dugong dumanak, tanging ang tunog ng mabigat na pagtama ng katawan ni Paxtor sa sahig at ang mabilis na pagkalabit ng mga metal na posas sa kanyang mga pulso habang pinalilibutan siya ng mga pulis. Ang lahat ng yabang at arogansya ni Paxtor ay tuluyan ng naglaho habang siya ay kinaladkad paalis ng silid hukuman. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig, isang anyo ng matinding pagkatalo. Humagulgol si Doña Priscilla sa gilid, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi para sa kanyang anak na nakaposas, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang mundong binuo mula sa kasinungalingan at nakaw na yaman. Ang kanyang mga sigaw ng panunumbat ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala nang nakikinig, wala nang naniniwala. Tumayo si Aurelia ng tuwid, habang ang hukom ay formal na ibinababa ang hatol. Ang bawat salita ng katarungan ay tila isang malambing na awit na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Pabor kay Mrs. Aurelia Santillan ang desisyon ng korte. Lahat ng assets ay ibabalik sa kanyang pangalan, at si Paxtor Villarreal ay hinahatulan ng pagkakakulong para sa mga kasong economic abuse at attempted assault. Sa sandaling iyon, ang 10 taon ng pagiging martir ay opisyal nang natapos. Lumabas si Aurelia sa courthouse, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang balat na tila isang pagbati mula sa kalayaan. Huminga siya ng malalim, isang mahaba at payapang paghinga na hindi niya nagawa sa loob ng isang dekada. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdanan ay tila mas lalong nagpapagaan sa kanyang kalooban. Malaya na siya. Wala ng utang na loob na kailangang bayaran ng sariling dugo at luha. Nilapitan siya ni Arvin sa ilalim ng malaking puno sa harap ng gusali. Ang mga mata ni Arvin ay puno ng kalmado at dalisay na paghanga. Hinawakan ni Arvin ang kamay ni Aurelia sa harap ng maraming tao, isang lantad at matapang na kilos ng pagmamahal na nakabatay sa respeto. Walang sinabi si Arvin,
Ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang maramdaman ni Aurelia ang pangako ng isang bagong bukas. Inabot ni Aurelia ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang kaunting alikabok sa balikat ni Arvin. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa tela. "Kain tayo?" "Yung luto mo," malambing na sabi ni Aurelia na may kasamang ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Tumango si Arvin, ang kanyang puso ay tila pumupintig sa parehong ritmo ng kaligayahan ni Aurelia. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay muling naputol nang mag-vibrate ang telepono ni Aurelia. Ang pangalan ng ospital ay muling lumarawan sa screen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka ba ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang kutob. Pagkasagot niya, ang tinig ng doktor ay puno ng kagalakan. "Mrs. Santillan, gising na po ang tatay niyo. Matagumpay ang lahat at hinahanap po niya kayo." Ang kanyang mga unang salita ay ang pangalan niyo. Nabitawan ni Aurelia ang kanyang panyo habang ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay nagsimulang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang bawat panalangin, bawat sakripisyo, at bawat pait na kanyang tiniis ay nagbunga na. Ang kanyang ama ay ligtas, ang kanyang katarungan ay nakamit, at ang kanyang puso ay sa wakas ay nakatagpo na ng bintanang bukas sa liwanag. Habang naglalakad sila ni Arvin patungo sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Aurelia sa gusali ng hukuman. Tapos na ang audit ng kanyang nakaraan. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, isang bagong katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Ngayong malaya na siya sa lahat ng tanikala, handa na ba siyang harapin ang responsibilidad ng isang bagong buhay na siya mismo ang susulat ng bawat pahina? O ang mga anino ng Villarreal ay meron pang huling lihim na hindi pa tuluyang naililibing? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik at pait sa buhay ni Aurelia. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay may kasamang banayad na simoy ng hangin, nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang maliit na hardin. Wala na ang mabigat na tanikala ng utang na loob, at wala na ang takot na dati ay gumigising sa kanya sa gitna ng gabi. Dinalaw ni Aurelia si Doña Priscilla sa isang maliit na paupahang silid sa gilid ng lungsod. Ang matandang babae, na dati ay nagniningning sa mga diamante at arogansya, ay nakaupo ngayon sa isang kupas na silya. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin at ang mga kamay ay nanginginig sa katandaan. Inilapag ni Aurelia ang isang supot ng mga grocery at gamot sa ibabaw ng mesa. "Pinapatawad ko na kayo, Ma," ang malumanay na sabi ni Aurelia. Ang kanyang boses ay wala ng pait, tanging kapayapaan lamang. "Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan ko, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit sa puso ko. Pero hanggang dito na lang ang obligasyon ko. Ang 10 taon ng paglilingkod ko ay sapat na para bayaran ng anumang utang ng tatay ko sa inyo." Si Paxtor ay nananatili sa loob ng kulungan, iniwan ng kanyang mga huwad na kaibigan at ni Althea, na matagal nang naglaho-dala ang natitirang barya nito. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat isa ay tumanggap na ng kani-kanilang aning bunga ng itinanim na kasamaan. Pag-uwi niya sa kanyang bagong kanlungan, sinalubong siya ng isang tanawing nagpuno sa kanyang puso ng dalisay na ligaya. Ang kanyang ama ay maayos na nakaupo sa balkonahe, masiglang nagtatanim ng mga halamang gamot habang nakikipagkwentuhan kay Arvin. Si Arvin ay kasalukuyang nagluluto ng tanghalian. Ang amoy ng bawang at luyang iginigisa ay pumupuno sa buong kabahayan. Isang amoy na para kay Aurelia ay simbolo ng tunay na tahanan. Naupo si Aurelia sa tabi ni Arvin sa kusina, pinapanood ang bawat maingat na kilos nito. Napansin ni Arvin ang kanyang pagdating at agad siyang binigyan ng isang matamis na ngiti. Ang uri ng ngiti na nagsasabing ligtas siya at mahalaga. Isinandal ni Aurelia ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Arvin habang ang kanilang mga kamay ay marahang nagdaiti
sa ibabaw ng mesa. Walang engrandeng pangako, walang mamahaling hiyas. Tanging ang tahimik na pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagsasakripisyo ng sariling pagkatao, kundi tungkol sa paghahanap ng taong tutulungan kang mabuo muli. Sa kabilang panig ng kanyang buhay, ang kanyang munting opisina ay mayroon ng bagong karatula. Santillan Financial Consulting for Women. Sa bawat babaeng pumapasok sa kanyang pinto, mga may bahay na natatakot sa hinaharap, mga asawang itinatago ang kanilang sariling kinikita. Ibinibigay ni Aurelia ang higit pa sa payong pinansyal. Ibinibigay niya sa kanila ang lakas ng loob na tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang huling pahina ng kanyang audit sa buhay ay malinaw na. Ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang mawala ang iyong karapatan sa sarili mong tadhana. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat sandaling pinipili mong mahalin ang iyong sarili nang higit sa inaasahan ng iba. Ang babaeng may hawak sa sarili niyang pitaka at may pagpapahalaga sa sariling dangal ay isang babaeng kailanman ay hindi na muling magiging bilanggo ng nakaraan. Habang pinagmamasdan ni Aurelia ang paglubog ng araw, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, alam niya sa kanyang puso na sa wakas, ang audit ay sarado na. Ang balanse ay perpekto at ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang.